Mapalad ang mga duka na tanging Diyos na lumika, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirinlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati nga po na yung mga katabi na magandang gabi. Purihin at pasalamatan natin ang Panginoon ng isang malakas na palakpakan. Mga kapatid, ang mga pagbasa po natin ngayon ay tila dalawang salamin. Ang isa ay nagpapakita ng panglabas na anyo ng buhay, at ang isa naman ay nagpapakita ng tunay na kayamanang walang kupas. Si San Pablo sa unang pagbasa ay nagsalita hindi upang ipagmalaki ang kaniyang lakas, kundi upang ipahayag ang kaniyang kahinaan na siyang naging daan upang makita ang kapangyarihan ng Diyos. Samantala, si Jesus naman ay nagbibigay paalala na ang kayamanang panglupa ay pangsamantala lamang, ngunit ang kayamanang panglangit ay walang hanggan. Una, titingnan po natin, magbigay po ako ng pagninilay. Una, ang ating kahinaan ay daan sa biyaya. Sino po sa inyo dito ang maraming kahinaan? Taas ang kamay. Ang hindi tumas ang kamay, sila yung mga malalakas, walang mga kahinaan. Superman o Wonder Woman, no? So, lahat po tayo ay may mga kahinaan. Amen. Yung mga kahinaan na yan, kung ano ba yung mga kahinaan mo, ano ba yung mga kahinaan mo? Ang bilis mong manghusga, di ba? Ang bilis mong, magilis mong magalit. So dami nating mga kahinaan, pero yung mga kahinaan na yan ay daan sa biyaya. No? Sa unang pagbasa, sa halip na ipagmayabang ni San Pablo ang kanyang tagumpay o kaalaman, inilista niya ang kanyang mga paghihirap. Marami po ba kayong mga paghihirap ngayon? No? So, ano yung mga inilista ni San Pablo na kanyang mga paghihirap? Pinahirapan, ipinagtubayan, nalagay sa panganib, walang tulog, gutom at lamig. Yan po yung mga kahinaan.
na inilista o mga paghihirap ni San Pablo. Sabi nga dito, higit ang aking pagpapagal, nakailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na mabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palo mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan binato. Makatlo akong naranasang mawasak ang barkong sinakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib. Yan po yung mga paghihirap ni San Pablo na kanyang ipinagmamayabang, no, hindi yung mga tagumpay at kaalaman. Mga kapatid, ngunit sa lahat ng ito, kahit na naranasan ito ni San Pablo, hindi siya nawalan ng pananampalataya. Nakaranas na ba kayo ganitong mga paghihirap sa inyong pananampalataya? Hindi pa. Yung mga pinagdaanan natin ay wala pa to sa kalingkingan na pinagdaanan ni San Pablo, no? Sapagkat sa gitna ng kanyang kahinaan, doon lubos na nahayag ang lakas ng Diyos. Kaya nga po, tayong lahat ay may pinagdadaanan din sa buhay. Minsan, naiisip natin na ang mga paghihirap ay tanda ng kabiguan. Pero sa pananampalataya, ito'y mga pagkakataong makita natin na ang Diyos ay tapat, na siya ang tunay na lakas. Amen. Kaya nga po, pag marami kang pinagdadaanan sa buhay, magpasalamat ka sa Diyos. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil kasama natin ang Diyos. Yung mga pinagdaanan mo ngayon ay hindi yan tanda na ikaw ay bigo o'y tanda ng kabiguan, kundi ito isang pagkakataon na makita natin ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos na palaging tapat at kasama natin. Ikalawang punto naman po sa ating pagdinilay, saan ba tayo tumingin? Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Ito'y pinalalahanan tayo ni Jesus na ang kayamanan dito sa lupa. Ano ba yung mga kayamanan dito sa lupa? Pera, ari-arian, posisyon, o ano man yung mga posisyon nyo ngayon, lahat po yan ay maaaring mawala. Ngunit, ang kayamanang nakasalig sa kabutihan, pananampalataya at pag-ibig ay hindi nawawala. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Saan po ba yung mga kayamanan niyo? Dito ang ating pananampalataya. Kaya nandito ang inyong mga puso. Amen. Kaya nga huwag tayong makasentro lang sa pera, kung ano may yung mga makamundong bagay. Dapat ang ating pagyamanin ay ang ating pag-ibig sa Diyos. Kaya nga ba, ang tanong, ano ang nilalaman ng puso niyo ngayon? Kapayapaan ba? Paghahangad sa Diyos?
o pagkakabit sa mga bagay na lumilipas? O ano yung laman ng puso nyo ngayon? Alin ba sa tatlo? Kapayapaan ba? Paghahangad sa Diyos? O mga bagay na lumilipas? Pangatlong punto, ang mata ng puso. Sinabi din ni Jesus, ang mata, ang ilaw ng katawan. Ang ating pananaw sa buhay, kung ito'y batay sa pananampalataya at kabutihan, ay nagbibigay ng liwanag sa ating paglalakbay. Kung tama ang ating mata na nakatuon sa Diyos, magiging malinaw ang ating direksyon. Saan po ba nakatuon ang iyong mga mata? Sa Diyos o sa mga kapatid mo? Sa mga taong nakapaligid sa iyo? Dapat ang ating mata ay nakapokus lang sa Diyos. Huwag nakapokus sa ibang tao. Kasi nga, pag nakapokus ka sa ibang tao, yun na nga, ang bilis nating manghusga. Chinichismis mo na kaagad. Yan. Kaya, dapat nakatuon tayo sa Diyos para magiging malinaw ang ating direksyon. Ngunit kung laging panglupa ang ating direksyon, nakatuon tayo, ang ating titingnan, tayo'y maliligaw. Kaya po mga kapatid, pagnilayan at ang hamon po natin ngayon sa ating mga pagbasa, kaya mo bang magpasalamat sa Diyos kahit sa gitna ng kahinaan? Kaya niyo po ba? Ano ang kayamanang pinaka-iingat-ingatan mo ngayon? Ano po bang mga kayamanan na pinag-iingatan-ingatan mo ngayon? Makalupa ba o makalangit? Tama ba ang pananaw ng puso mo? Nakatuon ba ito sa Diyos? Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na sana tayo ay maging tunay na Kanyang alagad, na tayo ay nakasentro lamang sa Kanya. Kaya Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa gitna ng aming kahinaan. Ituon mo ang aming mata sa iyong liwanag at ang aming puso na tunay na kayamanang hindi nawawala. Ang pag-ibig, pananampalataya at pag-asa sa iyo. Amen.